At eto na nga po mga kababayan, no? BRC hearing ngayong araw. Tuloy na tuloy po mga kababayan kahit na pilit nilang hinarang eto yung Brave 18 mga kababayan at saka tila ba'y nandito na rin yung 14th Fearless na Marino mga kababayan, no? Nakahanda na po sila. Nako po, eto, panoorin natin kabayan. Ayun, no? Nakaupo na po mga kababayan, no? At syempre, Atty. Baligon, andyan na po mga kababayan. Ano ba yung 14 ba yun, sir? Laban lang. Kasama po sila sa 14, no? Pero yung Kaya 10 po na. kasi, may nasa malalayong lugar sila. Mhm. Kinakailangan nila ng sampina para meron silang maipakita sa mga taong kailangan nilang yan ng pagtulong punyahe. So itong apat na bagong magsasalita ngayon, maaari niyo po ba kaming bigyan ng clue or hint kung ano po yung mga mas gabi po ba ang hawak Yes nilang po. mga impormasyon? Mga dati rin silang sundalo, dating Marines, dating empleyado ni Salvico. At may mga nalalaman sila na karagdagan, no? Halimbawa, meron isa sa kanila na siya mismo ang kasama, no? Noong ibinigay sa isang mambabatas yung mga pera na nakasingit sa maleta. Isang senador ito. So marami pa kong ibang example. Sir, kamusta po ang laban natin, sir? Maraming pressure. Nababasa po yun ng taong bayan, no? At updated po ang taong bayan sa mga hinahaharap po ng mga challenges ng Brave 18. Correct. Correct. Simple lang dapat ang tingnan ng ating mga kababayan. No? Sino po ba ang humahanda para lumabas at mga nalalaman ng mga saksi ng pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan? So, Yun lang mga kababayan, no? Yan yung malaking katanungan. Sino ba yung gustong humarang? Eh syempre mga kababayan, yung gustong humarang sa akin lang ay yung sangkot. Pambihira talaga. salamat sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano sa Blue Correct. Ribbon Committee Correct. na gusto niyang ipagpatuloy ang pagdinig nila para lumabas at malaman ng taong bayan kung sino talaga ang mga nagnakaw. Pero Correct. meron namang ibang grupo dyan na pinagtatakpan nila, pinapahirapan kami. Halimbawa na lamang si Melvin Matibag ng NBI na kung tutusin po natin, ang NBI ay binuo po yan para mag-imbestiga ng mga krimen. Tama. Tama, Ngunit, kabayan. ngayon, ang mga nagbubunyag ng mga krimen ang iniimbestigahan ni Matibag. Tama. So, isa po siya sa nagtatakip para hindi lumabas ang katotohanan. Yun. Sir, last si Mayor Benji Magalong, former PNP Chief, Mayor, nawagan po na protektahan daw yung mga nagsasabi ng totoo at yung mga nagbubulgar po ng isyu ng korupsyon. Oo, maraming salamat sa panawagan ni Mayor Magalong. Mayor Magalong po mga kababayan, no? Mas importanteng sinabi niya ay 90% daw ng mga congressmen o congresswomen ay corrupt, no? Nabanggit na yun at hindi niya nabanggit yung mga Senate naman. So yun po, totoo po yun. Gusto namin patunayan ang binanggit ni Mayor Magalong na 90% ng mga congresswomen ay corrupt. Sir, last, mensahe po ninyo sa taong bayan. Mga kababayan, wala kami ibang motibo dito kundi ilabas ang katotohanan para magkaroon na ng pagsawata ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi bawat milyon, bawat bilyon na ninanakaw po ay nawawala po yan na pera na para sana sa ating mga ospital, para sa ating mga paaralan, para sa ating mga ekonomiya. Pero napupunta lamang sa pusa ng ibang Mabuhaya. mga matataas at influensyang mga politiko. Magtulungan po tayo para matigil na po ito. Salamat. At yun na nga po mga kababayan, no? Atty. Baligon. At syempre po mga kababayan, no? Si Manong Chabet. Di ba? Nakita nyo kanina mga kababayan. Oh, sa FB. Oh, nandyan na po si dating Senador Chavit Singson mga kababayan, no? At iba pa.
Marines mga kababayan at yung kasamahan ng 14th Fearless. Andyan na po mga kababayan. Nako, nakahanda-handa na kababayan. Live to mga kababayan na pinapanood natin ngayon. Live to. Pagka alas 12 na mga kababayan pero di pa sila nakapagsimula, no? Grabe yung panghaharang na ginawa talaga ng kampo nila. Tulfo kababayan. Di ba para mapigilan lang to? Kasi bukas mga kababayan, di ba? Narinig naman natin na yung Pangulo mismo nagbibigay ng special session ata dyan sa Senado. Naku po. Kaya ngayon mga kababayan is dapat talagang matuloy ito. Mabulgar na ang mabulgar mga kababayan. Lalong-lalo na at andyan na po si Manong Chabit din kabayan, di ba? So solid to mga kababayan. Kaya antabayan na natin. At eto po, maki-update naman tayo kay Vice Mayor Harold Respicio mga kababayan. Attorney, pasok! Alright guys, tuloy na tuloy ang hearing. Nag-uusap na sila kung paano papasukin yun yung caretaker ng Double Gem at kinakausap niya yung security ni Mike at kung paano papasukin yung mga 18 Marines dito sa Double Gem sa EDSA. Tuloy na tuloy po ang ating hearing sa Blue Yes, Ribbon po. Committee ng totoong Blue Ribbon Committee Chairman na si Cayetano, totoong Senate President na si Senator Alan Pilar Cayetano at si Marcoleta nandito rin mamaya. Dumating na si Amy kanina pero umalis lang, pero babalik yung mga yon. Babalik din si Javit. Andito na yung asawa ni Mike Baybay. Yes, Pinaplano na baby! nila yung pagpasok ng mga 18 Marines. Pinaplano na nila kung saan daraan, dito daw daraan mamaya para makontrol natin yung maraming tao sa labas at maraming pulis. Huwag po kayong maniwala kay Erwin Tulfo, kay Matibag at sa mga peking news ng administrasyon na ito na hindi daw matutuloy ang hearing ngayong araw na ito. Importante po ang hearing ngayong araw na ito dahil ito ay parang NBA Finals ng Philippine politics. Dahil bukas may special session na ang Senate. At ang mangyayari dyan, malamang bumaliktad na naman ang isang miyembro ng Senate para ang kapalit ay hindi siya kasuhan. Pero kapag nangyari ang special session bukas, baka magpalit na ng liderato ang Senate. Correct, Hindi yan. na naman nila itutuloy Tama ang ka ba investigasyon about sa korupsyon sa ating bansa. So last chance na natin ito. Suportahan natin mga kababayan. At malapit na, tuloy, baby! Andito tayo ngayon sa labas, ay sa loob na ng Double Jam, baby! Sa Duterte Rider Supporter! Ano yung sport ng 18 Marines? Mabuhay! Yeah, pare! Mga kababayan na naghihintay sa labas, maghintay na lamang kayo dahil konting panahon na lamang. Yung caretaker po ang kausap natin kanina, naririnig ko na pinaplano na nila ang pagpasok ng 18 Marines, pagpasok ng mga senador ngayong araw na ito. Tuloy na tuloy po. Sa mga gustong pumunta ngayong araw na ito, dito sa EDSA, pumunta po kayo dito. Dahil uling pagkakataon na po ito para marinig natin ang lahat ng nangyari tungkol sa nakawan ng pera ng ating bansa na pinipigilan ng administrasyon ni BBM, na pinipigilan ni Erwin Tulfo, na pinipigilan ng mga korap na senador at mga congressman, na pinipigilan ni Gatchalian, na pinipigilan ni Matibag. Mga walang iya kayo, bakit ayaw ninyong marinig ang lahat ng boses ng mga nag-witness tungkol sa korupsyon sa ating bansa? Attorney! Libong-libong tao po ang naghihintay dito sa labas sa EDSA, hindi makapasok dito sa ating gate dahil pinipirmahan pa daw ang kontrata. Pero pinafinalize na po mga kababayan yung kontrata at pinaplano na nila yung pagpasok once dumating ang mga 18 Marines at yung kanilang mga dagdag na kasama pa dito sa ating lugar. At bubuhos mamaya ang mga senador at ang ating mga kasama dito, bebe, sa loob. Nandito na ako sa loob at nandito na yung mga unang parties dito sa loob. At malapit na tayong makapasok mga kababayan. Konting pagtitiis na lang dyan sa labas, baby! Huwag po tayo maniniwala sa mga fake news na lumalabas na hindi tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito. Yeah, buddy! Alright! Yee-hoo! At yun na nga po mga kababayan, no? Siyempre, tuloy na yung Blue Ribbon Hearing ngayong araw mga kababayan. So, yung istorya po ay ganito. So, ayan na yung venue. Nang pinuntahan na yung venue, umatras yung mayari.
nangyari dito, yung venue kung saan gaganapin yung hearing ng Blue Ribbon ay kinansila ng may-ari. Yung... Ay! Oh, gusto mo? Naglalive din ako. Ngayon, walang magamit na venue ngayon. Yung mga senador talagang iipitin ng administrasyon Marcos lahat. Gagawin nila lahat, huwag lang lumabas ang katotohanan sa pangit na flood control project na yan kung saan kumita ng trilyon halaga na salapi ang mga politiko ng Pilipinas. Yan po yung nangyari. Ito po ngayon. Ayan. Ayan po. Pangit po yung nangyari. Pangit. Talagang sinusukol yung dali kasi may dala akong bag eh. Tanggalin ko lang yung ano. Mga intil mga intil po. Ay, idol. Agoy, klaro! 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 Oh. Ay, tama ka. Ay, sir, ayan. 1, 2, 3. Yun! Sir, thank Oh, you, thank you. Thank you. Wala na tayong... Oh, sir, kung ko number mo, pag-invite ka namin sa Maigo. Oh, sige. Diba? Alam niyo number ko. Nabura yung number ko, sir. Na-delete lahat ng files. Oh. Ay, wait lang, sir. Ay. Teka lang po. 09 15 15 939 939 0881. Oh. Okay. Thank you Yun, po. pupunta ako dati. Opo, kasi yung mga phone nandito, Oo. lahat. Oo. Kaya ano, message Oo. nyo kayo. Oo, Pag sige. meron event po ulit. Sabi ko na nga ba eh. Oh. Oh, ngayon, balik tayo. Balik. Ay. Hindi po. Oh. Ngayon, balik tayo doon. Medyo pawis na tayo. Eto ngayon. Andyan. So ngayon, may mga pulis pa. Uy! Pilipinas kong mahal. Ano nangyari? Oo. Di ba? Babalik tayo mo yung camera. So yung storya dito, yung venue kung saan gagawin ang hearing ng Blue Ribbon Committee, napag-alaman na umayaw yung may-ari. Sabi ng caretaker, nakansila daw ang reservation. Kaya, ayan, walang venue. Ayaw talaga ng Administrasyong Marcos na ilabas ang katotohanan. Ayaw nila na makita ng taong bayan yung mga ebidensya patungkol sa manumalyang flood control projects. Alam nyo, kung ako lang, ang tatanungin nyo, nakahanda rin kami. Kasi naimbita din kami. Nakahanda kami maglahat ng aming ebidensya ng mga flood control projects na non-existent. Wala.
doble-doble ang pondo at marami pang iba. Kaya lang, ang nangyayari, wala tayong venue kung saan pwedeng magsalita. Kaya, ayan, Marcos pa rin. Hindi man na buhay to talaga. Mapapamura ka na lang. Oh. Mapapamura ka na lang talaga. Hindi mo aasahan na ganito ang mangyayari. Di ba? Pagkakataon na sana na makita ng mga Pilipino, yung mga ebidensya na dala ng mga inimbitahan. Kasama kami doon. Sana imbitahan. Nakahanda na kami sa aming mga sasabihin at presentation. Papatunayan namin na may mga flood control project na pinondohan ng paulit-ulit. Patutunayan namin na may mga flood control project na talagang wala. Ito na ay nangyari. So, ay, naging press conference na lang. Okay lang si sir. Okay lang si sir. Andun si Manong. Okay, sige. Ayan. Nagpa-interview na lang si Manong. Yung venue yun. Ay! Basta mo. Picture tayo, sir!